dito ako. Sino tinatawag mo walang yan? Ikaw! Kundi ka bang wala? Pati yung problema namin pinakikilaman mo. Si Paloma, pinalalaki mo ang ulo dahil sa pagtakampi mo. Paloma, lumabas ka dyan! Uwi na tayo! Hoy, kumakaasta ka. Akala mo pamamahay mo ito ah. Bakit? Pamamahay ko rito. Dahil ang pinanggalingan ng pinatayuan ng bahay nito ay galing sa pera ng asawa ko na dapat nilaan sa legal ng pamilya. Paloma! Malis ka na rito. Baka hindi ako makapagpigil. May mangyaring masama pa sa'yo. Paano hindi ako natakot sa'yo, ha? Huwag mo akong subukan. Baka pagsisihan mo na punta ka rito. Mami! Huwag kang makialam, bro, sa Camila. Doon ka! Alis siya. Tama na, Emil. Huwag kang makialam. Ilabas mo si Paloma. Kung hindi, pasusunog ka ang bahay na ito! Sige, magsubukan tayo. Sige, yun na. Gusto mo? Palimata. Puro palimata! Sisisihin mo itong ginawa mo! Hoy, mga gunggong! Alam ko nang meron kayong tinanim na bagay. Listado na kayo mga estupido. Amanda! Asturias! Mga walang niya kayo. Ginawa niyo pang ispiya ng babae ito? Ha? Napakatanga ng ispiya niyo! Bakit mo sinabi sa akin na si Ernestina ang may pakana nito? Ha? Bakit mo ko nilinaw? Hindi, Alberto. Binabata ka ba ng lesbiana? Sinabi sa akin ni Nestor na ayaw mo na daw ungkatin yung nangyari sa'yo. Napaka-defeatist naman yung attitude mong yan. Ang dami-daming gustong tumulong sa'yo, ni ayaw mo ngayon kausapin ng press. Mami, ayoko na magpa-dyaryo. Buti nga buhay pa ako eh. Bakit hindi pa natin pabayaan to? Tita, I think, hayaan muna natin si Lucinda dahil may tulungan pa siya. Hey, it's now or never. Nagpatawag ka pa ng pulis. Hindi mo naman pala sila kakausapin. Paano natin pa-iimbestigahan na itong nangyari sa'yo? What? Mag-iintay ka hanggang makaalis sila sa ibang bansa? Ano ba talagang gusto mo mangyari, Lucinda, ha? What do you want to happen? Bakit niyo pa tinatanong kung ano gusto ko? Hindi niyo rin naman din susundin. Ayoko ng pag-usapan, ayoko ng investigasyon. Gusto kong bumalik dati sa buhay ko. Huwag niyo na ako magpakialaman. Dad, good news. Yung doctor certificate na ginamit namin worked. Pumayag yung judge na ilipat kayo to a more suitable detention cell. Maraming salamat sa inyong dalawa. You're welcome, Dad. But that's not all. Namimiss ko na kasi makita yung ngiti sa mukha mo. Okay, teka lang ha. Let's talk outside. Rosa Camila. Hi, Hello. Upo kayo. How are you? Buti naman po. Hayaan niyo pag nakalipat ako sa isang mas komportable selda, pwede niyo akong dalawin. Ililipat po kayo? Health reasons. Bakit, Leandro? Masama bang pakiramdam mo? Wala. Hindi lang ito komportable para sa akin. Bakit kasi nangyayari sa atin to eh? Hayaan mo na talagang tinakda yun ng kapalaran. Malulusot na natin yun. Sana nga, Leandro. How are you, baby? Kung kabisado mo si Alberto, it's better na ikaw na mag-cross-examine kung siya magte-testify. Kilala ko si Alberto. Alam ko ang laro niya. Galit siya sa akin. Therefore, I know just what buttons to push.
At kapag nagalit ko na siya, it would be so easy to break him. Seems like you're a good judge of character. Would you know which buttons of mine to push? No, I don't want to know, and I'm not interested to know. Why not? Am I so bad to look at? What is it? Is it the way I talk, the way I dress, the way I carry my wine glass? Ano ba ngayon mo sa akin? Objection, Your Honor. Counsel is badgering the witness. Saan ba pupunta to, Amanda? Nagpapatawa ka ba, Panyero? Bakit hindi na lang si Ernestine ang kulitin mo? Baka doon may mapapala ka pa. Well, because you're the one I want. Well, let me put it to you bluntly. I am gay. Pareho tayo ng gusto. Well, then we have something in common. Well, you are wasting your time. People change, you know. You know what? That is the craziest, chauvinistic, and ridiculous thing I have ever heard in my whole life. Ah! How dare you! Eh, ano pa magiging silbi mo sa akin kung wala ka na sa poder na iyong ama? Andiyan si Agustin, si Amante. Pinag-iinitan niya ang club ko. At ang balita ko, tatakbo daw na gobernador, kaya lilinisin ang San Dionisio. At ang una niya ibabasura ay ang mga negosyo ko. Alam mo ba yon? Bobong, si Vice Gov lang ba? Huwag kang mag-alala. Kakausap lang namin. Hawak ko pa rin sa Legion. Kakausapin ko siya para itigil ang mga pangangailan niya sa negosyo mo. Okay. Gawin mo yan, Alberto, dahil alam mo naman, pare-pareho tayo may sabi pag nagkataon. Eh, yun na nga din, Bobong. Yun din ang gusto ko malaman sa'yo eh. Gusto ko malaman na wala pa rin nagbabago sa usapan natin tungkol dun sa walang dapat makaalam. Madali akong kausapin. Meron ka naman nadinig na nagsalita ako. Pero ikaw, meron ka pang dapat patunayan sa akin. Patahimikin mo ang taong yan para malaman ko na okay pa rin tayo dalawa. Ngayon ba naman, di mo pa nakakalimutan yan? Intindihin mo naman ako. Yan naman yung lagi kong ginagawa eh. Intindihin ka. Nawala ka, bumalik ka. Ayoko na kasing maalala eh. Sinda, hindi mo naman ako. Tignan mo kung ano na pumapasok sa isip ko nung nawala ka. Sana man lang. Ayoko na maalala. Kung totoong kinidnap ka at hindi ka ginalaw, harapin natin sila. Pwera na lang. Ano? Ano ba iniisip mo? Na nakipaglandian ako nung nawala ako? Yung ba iniisip mo, Nestor? Yung ba? Sagutin mo nga ako, yung ba? Hindi ko na alam kung ano iisipin ko eh. Ano ba ang totoo? Ba't tayo mo magsalita? Ikinatago ka ba? Hindi ba totoo yung kidnapping? Nakilala ka? Sumama ka? Ano, nagbago na ba isip mo? Bakit di ko man lang maipagtapat sa asawa ko na pinadukot mo ko para sa proteksyon ko? Dahil baka nga isipin, Nestor, na ginawa ko siyang gago ng mga panahon nawawala ka. Ganun na nga yun. Eh, yun na nga yun eh. Magkakasama kami pagkatapos hindi ko man lang sinabi sa kanya nangyayari. Hindi ko matansya si Nestor ng mga panahon na yun. Baka magwala. Nahihirapan ako nito eh. Hindi ko maipagtapat kahit kanino. Dahil nga mga nganib yung buhay nung espiya ko sa kampo ni Daddy. Ilang beses ko bang uulitin sa yun? Lucinda, madaling matukoy ni Daddy kung sinong nag-leak out ng information para likidahin ka. Alam mo, Kuya Alberto, para akong loko-loko nito eh. Umaasa lang ako sa salita mo. Sige. Sige, paglunda ka mong galago lang kita.
Ibunyag mo na meron akong alam na pagpatay sa'yo. Galing kay Daddy. Sinisiguro ko sa'yo, mabibilang tayo ng bangkay sa daan. Sa kagandahan loob ng mahal nating ama. Teka, Lola, hindi niyo pa naikwento sa amin yung hindi yung tinapos ng kwento ko yun. Governor Leandro. Bakit? Anong kwento po yun? Wala. Hindi, nung dalaga pa siya, binata si Gov. Nagliliguan daw sila. Hindi nga. Talaga, Lola? Tapos na yan. Basta ang aking mind nakatutok dun sa gagawin ko bukas. Alright? Handa na ba kayo? Ako, oo. Pero susuportahan ba niyo ako? Siyempre naman po, Lola. Dito lang kami sa likod niyo. Ay, naku, ang sarap ng mga apong kagaya niyo. Tama na! Dapat ikaw magpaliwanag sa akin eh! Kung ayaw mo mapag-isipan, magpaliwanag ka! Wala akong dapat ipaliwanag! Sige ko yan ang gusto kong isipan, ha? Nawala ako dahil sumama ako sa ibang lalaki! Bobong! Eto na nga, papunta na nga ako kay Vice Governor ngayon. Dito ngayon siya sa Maynila eh. Alberto, huwag mo kong pag-uululin. Hindi ba tauhan mo siya, Amante? Ba't di mo kaya patahimigin? Talaga ba wala ka ng silbi? Bobong, relax ka lang. Aayusin ko lahat siya, huwag kang magalala. Alberto, paalala lang ito, ha? Pag ako sumabit, hindi ako nag-iisang babagsak. Titiyakin ko sa'yo, dalawa tayo na babagsak. Sinda, patawarin mo ako kung nasaktan kita kagabi. Kung galit ka sa akin, mas galit ako sa sarili ko. Nang kinasal tayo, nangako kong mamahalin kita at aalagaan ang higit pa sa buhay ko. Kagabi, sinira ko ang pangako niyo. Hindi ko alam kung ano ang nangyari, Lucinda. Simpleng tao lang ako. Isang araw, mahal mo ako pagkatapos na wala ka. Pagbalik mo ay nag-iba ka na. Pagkabasa mo ng sulat na ito, malayo na ako. Naisip ko kasi, baka napilitan ka lang kaya ikaw bumalik sa akin. Baka naawa ka lang. Kaya pinapalaya na kita, Lucinda. Huwag mo na akong hanapin. Nestor. Hindi maaari to. Wala na ang anak kong si Cynthia. Gayon din ang kanyang asawa na si Congressman Carlos Valiente. Ulila na ang kanilang mga anak, ang aking mga apo na sina Guada at Carlito. Yan ang prinsipal na dahilan kung bakit ako nagdesisyon na bumalik dito sa Pilipinas. Masakit. Masakit para sa isang ina ang maglibing ng sarili niyang anak. Ayoko nang mangyari ito kahit na kanino. Kaya't sumumpa ako sa puntod ng anak ko na habang ako ay nabubuhay ay walang ina at walang ama sa San Dionisio na daranas ng dinaranas ko. Kaya't nang kausapin ako ng inyong
partido, ang Partido Lakbay na siya ring partido ng aking nasirang manugang si Congressman Valiente, ay hindi ako nagdalawang isip. Malugod kong tinatanggap at nagagalak ako sa pagiging inyong kandidato bilang gobernador sa darating na eleksyon dito sa San Dionisio. Sir, excuse me. Would you like to make a statement? I'd like the public to know that I am not a drug lord. Ako'y manager lang ng club dito. The person responsible for the distribution of illegal drugs is Alberto Montemayor, the son of Governor Montemayor. Siya ang utak ng lahat ng may katarantaduhan dito sa San Dionisio. That's all. Yes, sir. Ikaw ang buwisit sa buhay ko! Halika dito! Ikaw ang malas sa akin! Dapat pinatay na lang kita eh! Halika dito! Ikaw magtrabaho ka! Yeta! Trabaho ka! Ah! Basag! Ah! 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 Hi, Dad. Sir, cancel ang hearing. Set tayo for next week. Bakit daw? Imbes niyo pati witness nila, si Alberto. We don't know either, Dad. Baka kako nagtatago pagkatapos ng drug bust operation na ginawa sa San Dionisio. Well, kung nasaan man siya, I wish him dead. Hindi po nawawala si Alberto. Nasa isang private clinic po siya. Ano? Si Alberto? Naputulan?